kababayan. No? Ito, meron pang isang natitira kahit paano. Pag-usapan natin, mga kababayan, itong si Paulo Marcoleta. Walang katigil-tigil, mga ka-GPnatics. Kahit napapahiya na, talagang pilit pa rin isinisiksik ang sarili niya. Mga kababayan, mema lang, mema sabi lang, baka mabawi po ang binigay ni Sara sa kanya. Diyos ko, Marcoleta, mga ka-GPnatics. Puntahan lang natin bilang babalik tanaw, mga kababayan. At syempre, etong si Abante ay talagang sinupalpal din, etong si Marcoleta. Dahil nga po sa kanyang pagiging epal na wala naman palang alam, mga kababayan. Gusto lang talaga magsalita. I want to be clarified on that, Madam Chair. That is a manifestation which does not require any answer. The Honorable Co is May I recognized. ask, ma'am, why does it not require an answer? Because you are not a member of the Justice Committee and It therefore, was paraphrased, ma'am, into a manifestation. and that is why answer is not required. It is just a manifestation. Correct, mga kababayan. Tama po yan. Oy, Marcoleta! Walang iyan naman naging kongresista ka, hindi mo alam kapag manifestation, ang ibig sabihin ng manifestation, yun ay nakikita mo lang at hindi po ito require, mga kababayan, na sagutin dahil unang-una, ikaw ay hindi membro. 'Di ba? So wala kang karapatan magtanong. Kung manifestation yun, napansin mo lang yan, ibig sabihin. Diyos ko. Ayon nga dito, mga kababayan, kay Attorney JJ Ibanez. Ay, JJ Ibanez. Bayaw ko pala yun. mali, mga kababayan. Kay Attorney Ibanez, ito po yung sabi niya hinggil sa bagay na yan. Uy, nawala. Wait Si Atty. Carlo Ibanez, nakalimutan ko, mga kababayan. JJ Ibanez, bayaw ko pala yun. Libelous ang claim na may si Paulo Marcoleta nagmanifestation tapos humihingi ng sagot. Bumanat na naman ng kamangmangan itong si Paulo Marcoleta. Mangmang daw. Nagmanifestation tapos biglang naghahanap ng sagot. Ganito kasi yan. At napaka-basic nito under sa Rules of Parliamentary Procedure. Kapag sinabi mong manifestation, ang ginagawa mo ay pinapalagay mo lang sa record ang statements mo. Correct. Hindi ito pagkakataon para pilitin ng ibang tao na sumagot. Sa madaling salita, one-way communication ang manifestation. Hindi siya katulad ng interpellation kung saan may tanong ka at may inaasahan kang sagot. Hindi rin siya privileged motion na may action na kailangan gawin ng body. Manifestation is simply ganito. May gusto kang sabihin, papakinggan ng lahat, at ilalagay sa records. Ganun lang yon. Kaya kapag nag-manifest, tapos hinihingi ng sagot, mali na agad yan. Kasi wala naman obligasyon ang kahit sino na sagutin ang manifestation. Parliamentary rules yan. They are designed para maging orderly ang proceedings. Kung Parang si ano lang to, parang si Robin Padilla. Yung parliamentary procedure, hindi niya po alam. Pag manifestation, ibig sabihin, gusto mo lang marinig at mailagay sa record yung iyong statement. Kaya nga laging sinasabi ni Marcoleta, di ba, okay lang, kahit ma-delete yan, at least, recorded naman ito sa taong bayan. Narinig naman ng ikaw na nga nagsabi nun, di ba? Tapos ngayon, mga kababayan, umiepal ka. Gusto mo mag-required ng sagot ang ating Committee on Justice, magpa-member ka muna. manifestation, gagawin mong Q&A session, magiging magulo ang proceedings. Correct. Mawawala ang distinction ng iba't ibang procedural tools. Lahat na lang magiging halo-halo. So, malinaw. Kapag manifestation, pahayag lang yan. Ano ba yan, Congressman Marcoleta? Mag-aral ka naman ng Rules of Parliamentary Procedure. Aray ko, tinuruan. Mga ka-GPnatics, parang sinabi kay Marcoleta, ano ba dyan? Paano ka ba? Bakit ka ba binoto ng mga ng constituents mo? Ay hindi, party list pala to, di ba? Party list pala to, walang constituents.
So, ibig sabihin mga kababayan, paano ka ba nanalo? Paano ba nanalo yung party list mo? Congressman Marcoleta, mag-aral ka naman daw muna ng parliamentary procedure. Simpleng manifestation, hindi mo alam ang ibig sabihin. Di dapat sinabi mo na lang, mga kababayan, oy, Mr. Chair, di ba? Dapat sinabi mo, pwede ba akong mag-interpolate? Kaso hindi ka naman member. Yari talaga to si Marcoleta, kakahiya. If I require an answer, then I'm allowing you already to raise a clarificatory question. Exactly. As simple as that. I would like to manifest to clarify for the record whether this committee Mm-hmm. may require submission of AMLC records without a court order. Under the Anti-Money Laundering Act of 2001, suspicious transaction reports and covert transaction reports are confidential and may only be disclosed upon order of a court. Maliwanag po na wala pong clear statutory authority allowing disclosure of AMLC data to a congressional committee without judicial authorization, notwithstanding subpoena powers as guided by Sabio versus Gordon. For the record, I respectfully seek clarification of the committee regarding this matter. And if I may also cite Madam Chair, the Anti-Money Laundering Act provides the state with a means to investigate suspicious financial transactions within a framework of judicial supervision. The Anti-Money Laundering Council is authorized to inquire into bank deposits even without the prohibition within the bank secrecy law, provided that the court order is issued by the courts. At may tanong din po ako. I will just paraphrase it into a manifestation since I'm not allowed to raise questions. Okay, tingnan niyo mga kababayan ang kabubuhan ni Marcoleta ha. Alam niya po, siya mismo nagsabi na since I am not allowed to raise question mga kababayan, pero bakit naghahanap siya ng sagot, di ba? So, kung hindi ka pwede na mag-raise ng question, bakit ka mag-aantay ng sagot? Hindi ko alam kung nasa na napunta yung utak na ito talampakan. Alam mo pala sa sarili mo na hindi ka pwede mag-raise ng question eh. So technically, mga kababayan, don't expect anything that anyone can answer you. I take it to mean na pag suspicious yung transaction, ibig bang sabihin na ito ay illegal na or unlawful na? Para kasing ganun lumalabas. Pag ito ay tinag na suspicious, agad-agad itong piniprejudge na as if it's an illegal or unlawful transaction. Wasak I want to be kasi clarified kayo. on that, Madam Chair. That is a Ganun yun. manifestation which does not require any answer. Correct. The Honorable Ko is May recognized. I ask, ma'am, why does it not require an answer? Kita mo mga kababayan kung paano niya ginagago, di ba? Mabuti na lang hindi loko-loko tong si Luis Tru eh. Ikaw nga nagsabi eh. Di ba? Sabi niya ganon, since I am not allowed to raise question, syempre mga kababayan, meron bang tawag dito, hindi ka pwede mag-raise ng question. Kahit nagtatanong ka, hindi ka pwedeng sagutin. Di ba? Dahil hindi ka pwedeng mag-raise ng question. So, manifestation lang talaga yan. Simply means, gusto mo lang marinig ang gusto mong iparinig o gusto mong sabihin. Because you are not a member of the Justice Committee and It therefore, was paraphrased, ma'am, into a manifestation. and that is why answer is not required. Kita nyo? Mga kababayan, paraphrase daw, manifestation. Eh di lalo na. Manifestation nga eh. You are not a member, it is a manifestation, sabi mo, does not require an answer. Just a manifestation. Oo. If I require an answer, then I'm allowing you already to raise a clarificatory question. Exacto. As simple as that. The Honorable Ko is recognized. My point is, madam, it's pag sinabi bang suspicious Joy Ogawa. o suspicious transaction, ito ay nangangulugan na ito ay agad unlawful or illegal.
That is your manifestation. We ended. Honorable Kahit bitbitin niya si Luistro, walang makuha. Ay, nako. Co is recognized. And the Filipino people heard my manifestation. Chair. Thank you, ma'am. Merit Chair, pa? I'd just like to also manifest my agreement to the discussions on the applicability Ma'am of Christina the Calda. proceedings here and the authority of the House Committee on Justice to subpoena existing government records supposedly in possession of the Anti-Money Laundering Council in aid of the investigation for probable cause being done validly by the House Committee on Justice. Now, I'd also like to second the manifestation that the exception as provided in the bank secrecy law, while the position of the committee and the chair ay hindi naman applicable. Okay, iwanan na natin yan si Crush, mga kababayan. Huwag na natin yan. Pag-usapan natin dito, etong isa pa na hirit nitong si Paulo Marcoleta na sinupalpal naman ni Congressman Benny Abante, mga kababayan. Oops. Lang sound. Teka lang. Ito ang mahirap minsan, bigla na lang nawawala yung sound. Dito yan sa end ko, mga ka-GP Natics. Pasensyahan nyo na ha. Have the primary duty to conduct investigations of the misconduct of public officers. Madam Chair, point of order. There's a point of order, Honorable Marcoleta. Just would like to Honorable clarify. Bishop Abante. I would like to clarify to ask Congressman Marcoleta. Sinabi niya kanina hindi kasama yung SALN sa original complaint. Yes, he mentioned that. Oh, I'd like to clarify. Paano niya nasabi yun? Sasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nakalagay po sa complaint eh. Ano sinasabi niya? Hindi kasama sa original complaint. Ginagalit mo si Abante. I'd like to find out from him. Honorable Ang hirap Marcoleta. noon Chair, salita siya ng salita dito. Kinakailangan maging sure tayo na hindi nabanggit. And if I may add, for the guidance of the honorable members and in response to the manifestation of the Honorable Marcoleta, I will be reading the specific paragraph where matters concerning SALN was mentioned in the complaint. With regards to Sabalia complaint, there are allegations in paragraph 107, 108, 109, and paragraphs 285 to 290. And for Cabrera complaint, may we refer the Honorable Marcoleta as well to paragraph 20.3, paragraph 76, paragraph 77, paragraph 232, paragraph 233, 234, 235, Basag. 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, and even from paragraphs 244 to 246. For the information of the Honorable Marcoleta, Yes, ma'am. mentioned Binanggit po ang... paragraphs contained allegations which are relevant to the SALNs of the respondent. Yes, ma'am. It was mentioned, I think, very adequately, the word silence, but they were never attached to the original complaints. Oh, mga ka-GP Natics, yan yung kanila talagang narrative, no? Hindi daw attach, never attach, mga kababayan, sa original complaint.
Ang hindi naiintindihan, hindi ko alam kung hindi talaga nila naiintindihan o talagang delaying tactic lang itong ginagawa nila. Mga ka-GP Natics, alam naman po natin, di ba, unang-una, syempre, yung AMLA, yung mga bank records, SALENS, mga kababayan, yung mga bagay na yan ay hindi mo basta-basta makukuha. Okay? Lalong-lalo na panahon ni Martires. Ngayon, mga ka-GP Natics, ganun pa rin. Pero mas madali na siya kumpara dati. Now, kaya wala yan sa original, hindi yan naka-attach doon. Dahil una, sabi ko nga, hindi yan basta-basta nakukuha. Mga kababayan. Ang mangyayari dyan, kaya nga may power po ang Committee on Justice, lalong-lalo na sa impeachment proceeding, no? Na magsubpoena ducis tecum at subpoena ad testificandum. Ibig sabihin, hindi po ito, mga kababayan, na tawag dito fishing expedition. Ang ginagawa nila dito is to solidify the allegation. Mga ka-GP Natics, kasi hindi naman nila may provide yan kung wala pong pagdinig, kung wala pong impeachment ni Sara Duterte or kahit sinong opisyal ang ini-impeach, mga kababayan, ay hindi po yan mapoprovide basta-basta. So therefore, may exception yun. Di ba? Hindi kailangan, dahil nandito pa lang tayo sa part, mga kababayan, ng dinidetermine pa lang yung probable cause, kahit naman po pagdating po sa korte, sa pangkaraniwang korte, no? Mga kababayan, hindi pa yan tawag dito sa preliminary investigation, hindi pa kailangan na ilahad mo lahat ng ebidensya mo. Hindi mo lahat ilalabas yung baraha mo. Di ba? Doon pa sa evidentiary stage. Doon mo ilalabas lahat ng mga yan. At kaya nagkaroon ng subpoena power ang Committee on Justice para, mga kababayan, pagtibayin ang aligasyon. Diyos mio, Marimar. Sentido kumon. Parang this complaint is is just merely requesting the committee to produce evidence. Ibig sabihin, wala pang ebidensya, nakikiusap sa committee na ito para mag-produce ng ebidensya na wala, hindi nakakabit sa original complaints. Yun lang po ang sinasabi ko, ma'am. In other words, you admit that there were a lot of times that SALENS were mentioned in the impeachment complaint. However, They were never not attached. attached in the Opo. impeachment Wala pa complaint. pong ebidensyang nakalakip doon po sa complaint. At ngayon pa lang po natin binubuksan dahil ito po ay kumbaga request ng complainant. Please understand as well that the compulsory process that was granted to the Justice Committee is for the purpose of testing the sufficiency of the allegations in the complaint, whether the same constitute probable cause, which is the mandate of this proceeding. So, with all due respect, Constitute probable cause, Marcoleta. Okay? Diyos ko. Honorable Marcoleta, it is our humble Ma'am Andrea position Jong. that all the actions of this committee, including the issuance of subpoena of all these questioned SALENS by Your Honor, is in accordance with the rules of impeachment, the Constitution, and even with the decisions of the Honorable Supreme Court. Oh, ayan. Marcoleta. Naliwanag ng sinabi ni Jinky Luistro. Lahat ng ginagawa namin ngayon is accordance sa ating Constitution. Yan ay in accordance sa ginagawa nating pagdinig. At yan ay in accordance by the guidelines of the Supreme Court. Aray ko, iyak-iyak. Mga ka-GP Natics, ang sakit siguro talaga ng loob ng mga ito, no? Kahit anong pagpipigil talaga, lalabas at lalabas ang katotohanan. Salamat, Ma'am Andrea Jong, sa pag-share ng blessing. Wala na tayong magagawa dito eh. Pero ang gusto ko dito, kung gaano po katapang, kung gaano po mga kababayan katatag itong si Jinky Luistro. Dahil hindi po siya nagpapa-intimidate dito kay Marcoleta. Because mga kababayan, she know what is, tawag dito, she know
yung kanyang ginagawa. 'Di ba? Alam po mga kababayan. Sabi nga niya, by the guidance of the Constitution, by the guidance of this committee, by the guidance, mga kababayan, in accordance doon sa sinabi ng Supreme Court. Iyak, malala. Mga iyak ka lang. Sabi siguro nila, nako, yari na naman ako kay Sara nito. Pagagalitan na naman ako. Oh. 'Di ba? Ma'am Mary Jo, hello. Salamat sa inyong lahat mga kababayan sa lahat po ng mga nakinig ngayon. Talagang nag-enjoy din ako. Mga ka-GP Natics. Ma'am Maribel Badiana, hello po. Ma'am Clary De Luna, we have another Marcoleta in the Senate. Good luck. Bakit naging kongresista pa yan? Walang alam, sabi ni Ma'am Jeanette Ernacio. Alam, okay. Madaling sagutin yan. Kaya naging kongresista? Kasi syempre, mga kababayan, hindi ko alam kung pang ilang seat yung pinanalunan ng kanilang party list. Pero syempre, kaya nanalo yan, kaya pinaupo, dahil malamang siya yung number 1 seat nila or number 2. 'Di ba? Depende sa seat yan kung ilan yung nakuha nila, mga ka-GP Natics. Kasi sa party list, sa party list kasi, 'di ba? Iba yung ano nila, wala silang constituents. Oh, kung mataas nakakuha ng nakalimutan ko na kung ano yung requirement na kailangan makuha mga kababayan ng party list. Kung ilang seat ang ibibigay sa kanila. Okay? Kaya nakaupo. So party list ang binoboto. Hindi po yung tao. Yung tao nakaabang lang yan, kagaya kay Diwata dati. Natatawa nga ako kay Diwata eh. Kasi ano siya, pang-apat yung seat niya. Kumbaga mga kababayan, kailangan muna mamatay yung 3 bago siya makaupo, di ba? Si Marcoleta malamang, kaya yan nakaupo, baka nasa unahan yan ng listahan ng kanilang party list. Right, say, so again, thank you so much to everybody. Magandang gabi po muli sa inyong lahat mga kababayan at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin at sa mga hindi pa po nag-like dyan. Ako po ay nakikiusap, mag-like na po kayo at syempre mga ka-GP Natics, sa mga hindi pa po na nag-subscribe, please do subscribe to our channel. Bye, thank you. Good evening. Wala si Argo. Oo nga, baka nandun kay Enzo